Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Tuloy-tuloy pa rin ang pahalik sa imahen ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Handang-handa na kaya ang lahat para sa traslasyon bukas. Tumitinding uson sa Bulkang Mayon, hudyat ba ng napipintong mas malakas na pagsabog? Aalamin natin mula mismo sa FIVOX. Land Transportation Office nanindigang reckless driver ang anak ng vlogger na si James Deakin. Pero isa pang iniimbestigahan, sasakyan na kanyang minaneho, hindi pala rehistrado. May-ari ng kumpanyang Wawaw Builders na nadawit sa flood control scandal, kinasuhan ng tax evasion ng BIR. At tambalan ni Robin Angeles at Angela Muji, matutunghayan na nga ba sa Metro Manila Film Festival ngayong taon? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my time. Ang mabuting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga baitian ng mga balikan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang magsasaka sa Negros Occidental. Kabilang sa nakikitang motibo ng mga otoridad ang kasong homicide ng biktima, pati na ang umano'y alegasyon sa droga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hindi bababa sa 5 tama ng bala ang kumitil sa buhay ng magsasakang pinagbabaril ng armadong grupo sa Negros Occidental. Sa liblib na bahaging ito ng palaisdaan sa barangay Manghanoy, bayan ng La Castellana, nakabantay ang 44 anyos na si alias Renny kasamang kanyang pinsan gabi ng January 5 nang biglang dumating ang 6 na armadong kalalakihan mula sa plantasyon ng tubo. Pinagbabaril si Renny ayon sa pinsan na hindi dinamay ng mga sospek. Bago umalis, sinabi pa raw nilang matagal na nilang hinahanap ang biktima. Sa alingaw-ngaw ng putok ng baril, agad namang nag-report ang isang concerned citizen na malapit sa lugar. Yung bangkay ng biktima ay kinuha na ng ating mga personnel sa local government. Dineclare po siya, ma'am, na dead on the arrival. No? Maraming tama sa kanyang katawan, ma'am. Especially sa may mukha. Sa investigasyon, nalaman na kasalukuyang nahaharap sa kasong attempted homicide ang biktima at kasalukuyang naka-temporary bail. Bagaman hindi nakilala ng testigo ang mga sospek, naglabas naman ng salaysay ang Leonardo Panaligan Command, New People's Army, kung saan sinasabi nilang silang responsable sa pagpaslang. Anila, tulak umano ng droga ang biktima. Tinitingnan pa namin yung anggulo, ma'am, kasi may mga alleged sila, ma'am, na may problema yung tao sa kanila. Ayon sa La Castellana Police, patuloy nilang iimbestigahan ang mga impormasyong nakuha at idadaan sa legal na proseso. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Mukha ng balita. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Libo-libong deboto ang dumagsa sa taunang pahalik sa Jesus Nazareno na ginagawa sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang ilan sa kanila nagpamorningan na para sa kanilang debosyon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, kumusta na ang sitwasyon dyan at mahaba pa rin ba ang pila? Maririnig mo siya. Yes, Angela, dito sa may Quirino Grandstand ay talagang punong-puno na yung pila at pila na din talaga yung mga tao. Dito sa aking likuran, ayan na yung pila na nagantay ng ilang oras para nga makahalik doon sa Poong Nazareno. So far, ayon sa data, lagpas 5,000 na yung bilang ng mga pumunta rito at umaga pa nga lang ay talagang pumunta na rin yung ilan dito. May isa ko nakausap dito, Angela, sinabi niya nagaling pa siya sa Oriental Mindoro at yearly daw talaga ginagawa niya itong pahalik sa Nazareno dahil nga noong
time na nawala, hindi siya naka-attend ng translasyon, pati hindi nakahalik sa Poong Nazareno, nawalan daw siya ng ina. So yun yung mga stories and reasons why oras-oras ay talagang pumipila pa rin ang mga tao at mga deboto dito mismo sa May Quirino Grandstand. At yan nga, preparation na rin para sa translasyon bukas ng umaga. Amy, may mga nakausap ka na ba ng mga deboto dyan at ano-ano yung kanilang mga kwento? Ay nga, katulad na sabi ko, no, Angela, isa sa mga talagang pumukaw sa atin dito, no, ay yung nung nawalan siya ng nanay dahil daw hindi siya nakahalik sa Poong Nazareno noong 2017 yan. So, kinaugalian niya na after that talaga ay maging mas consistent na. So, tuloy-tuloy na yung pagdating niya dito. Yearly rin ay pumupunta na siya at try natin, no, na kumausap dito ng ilang mga deboto. Hello po. Baka po pwede po kayong ma-interview. Matanong lang po, anong oras po kayo dumating po dito? Sa senior, dumating kami rito. Siguro mga magse-7 ng umaga. 7. Oo. Tapos ngayon lang din po. Ano pong plano nyo dito? Kasi may mga activities po tayo. Wala, basta makahalik lang kami. Ito po, pamilya ko. Yan lang, 62. Pero ilang years na po kayong pumupunta dito? 1990s pa ako. So matagal. Matagal na. Po. Yun ang panata ko naman. Kinakailangan na tuparin yung panata para sa family ko yan. Pero ano po yung parang mga na-experience nyo rin po na... Okay naman, na-experience ko naman. Halimbawa, wala akong trabaho noon na lagi lang akong pray. Nabigyan ako ng kagitang trabaho. Bigyan lang. So hanggang this 2026 po trabaho pa rin po? Oo, hanggang ngayon. Andito pa rin yung kalakasan ko pa rin sa pangatawan. Yan bigay ni God sa akin ni Poong Nazareno. Sorry, ano pong pangalan niyo po? Boti Tipo. Salamat sir. So ayan, may iba-iba yung rason, no, kung bakit sila nandito. Mostly talaga naging tradition na rin at dekada-dekada na nga, Angela, no, na pumupunta rin talaga dito sa Quirino Grandstand para nga sa pahalik sa Poong Nazareno. Amy, kamusta naman ang seguridad dyan? Ano yung mga ipinagbabawal at ano pa yung mga dapat tandaan ng mga deboto kapag pumupunta dyan? Well, isa talaga na kailangan daw i-anticipate ito, Angela, talaga yung dagsa ng tao. So kung medyo nakakaranas pa, no, ng health concerns, kung hindi talaga mapigilan, ay magdala nga ng face mask, pati mga gamot. May naka-standby naman na medical services dito sa iba't ibang corners around. No, may mga first aid station, pati na rin emergency vans para nga dun sa makakaranas ng sakit. Bukod pa dyan, Angela, no, payo na lang din ng mga otoridad, no, na sundin yung mga patakaran dito. Dito kasi may mga pila, and then dun pa sa dulo yung pila talaga for PWD, senior citizens, and pregnant women. So hindi daw talaga may iwasan din na maghintay pa rin ng napakahabang oras. At dito naman sa aking likuran, kung makikita nyo, eksakto. May nagbibigay naman ng mga pagkain, pati na rin ng tubig, no? So tuloy-tuloy ang operations din dito, pati pagpaproseso. So ine-ensure naman ng authorities din dito, no, naligtas ang lahat at syempre magiging maayos yung sistema nila dito para sa pahalik sa Poong Nazareno. And of course, syempre bukas na nga ito ang traslasyon. Ano pa yung mga aasahan natin doon? Well, Angela, ito yung schedule, no, ng traslasyon, before the traslasyon. So later today, magkakaroon din tayo ng panalangin sa Takip Siling. Magsisimula yan ng 5 p.m. So from 5 p.m. onwards, magkakaroon na ng activity doon sa mismong grandstand. At yun nga, may ilan na rin tayong nakita, Angela, na naglatag na ng kanilang mga mats para nga mag-abang. Yung ilan ay nakadaan na rin sa pahalik sa Poong Nazareno. So yun, mga activities na abangan. And around 5 a.m. daw bukas, inaasahang umalis mismo yung imahen para nga makaikot na papuntang Quiapo Church. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa Cebu, nag-umpisa na ang 9 na araw ng novena bago ang pista ng Santo Niño. Para sa update, magbabalita live si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, kumusta na ang naging unang araw ng novena para sa Pit Señor? Dale? Dale, hindi ka namin marinig. Pit Señor Angela? Yes, Pit Señor Angela, sa pag-umpisa ng novena para sa Señor Santo Niño ay
Napuno ng mga deboto ang kahabaan ng Osmeña Boulevard dito sa Cebu City. Ito ang Walk with Jesus na bahagi ng Fiesta Señor o Pista ng Santo Niño de Cebu. Bit-bit ang kanilang mga kandila at replika ng Santo Niño habang nagdadasal at umaawit at naglalakad mula sa Puente Osmeña Circle patungo sa Basilica Menor del Santo Niño o diat ang Walk with Jesus o Penitential Walk sa pagsisimula ng nobenaryo. Isa ito sa pinaka-naabangang aktibidad kaugnay ng sinulog sa January 18. Pagkikita sa mga mukha ng mga nagsipagdalo ang pag-asa sa kabila ng mga naranasan itong lindol at bagyo. Napuno rin ang mga deboto ng sa loob at labas ng Pilgrim Center doon sa Basilica San Novenario na sinagawa pagkatapos ng Walk with Jesus. Ayon sa mga otoridad, Angela, nasa 240,000 ang crowd estimate sa Walk with Jesus ngayong taon na mas mataas pa kaysa sa 100,000 noong nakarang taon. Sunod-sunod naman ang mga nobena masa sa Basilica hanggang alas 7 ng gabi sa simbahan. Angela. Maraming salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Sa iba pang balita, nang dahil sa paputok nitong bagong taon, patay ang isang aso sa Baguio City. Pero hindi dahil nasabugan, kundi dahil daw naingayan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Ang dapat na masayang selebrasyon noong holiday season, naging traumatic para sa fur parent na si Chris. Bago magpasko gabi ng December 22, bumiyahe si Chris at kanyang pamilya patungong Maynila. Iniwan muna ang kanyang fur baby ni si Shania sa pangangalaga ng pet sitter dahil hindi na raw kayang bumiyahe ng malayo ng alaga. 11 years old at senior dog na si Shania at may history ng heart enlargement at tracheal collapse. Nung time na yun, hindi siya inuubo. Tapos pina-check up ko pa, wala siyang fluid buildup. Noong mga past months, lagi siyang may tracheal collapse, wala. So talagang okay na okay siya that time. Sinabi nga nung pet sitter ko si Nicole na nagulat si Shania sa biglaang may nagpaputok. Sunod, parang quitis. Matapos magulat, nangitim ang kulay ng dila at gilagid ni Shania. Ngunit makalipas ang halos isang oras, bumalik din ito sa normal kaya hindi muna ito sinugod sa veterinaryo. After mga 1 or 2 a.m., nag-message sa akin kaagad si Nicole na parang hindi natutulog si Shania. Alam ko pag ganun, pag hindi natutulog si Shania na hindi yung mag-settle down na dumapa or humiga, alam kong may problema pag ganun. The time na ginising ko siya ng mga 4 a.m., yun, pina-oxygen ko sa kanya kasi walang available na vet ng mga ganong oras. Ipinost ni Chris ang nangyari kinaumagahan bilang babala at papibigay awareness. Nadismaya raw siya dahil may ordinansang bawal ang paputok sa kanilang lugar. Noong December 23, isinugod na sa veterinaryo si Shania. Minuminuto itong naka-oxygen dahil sa hirap sa paghinga matapos matrigger ang kanyang kondisyon. Bumiyahe na rin pauwi si Chris ngunit hindi na niya ito inabutang buhay. Nung time na yun, nagme-message yung kapatid ko, sabi niya nire-revive nila. Nagkaroon ako ng pag-asa that time nung nire-revive. Ngunit kinagabihan, tuluyan na itong binawian ng buhay. Masakit para kay Chris na hindi niya nakita sa huling pagkakataon ang alaga. Ayon sa veterinaryo, delikado ang tunog ng paputok sa mga alagang hayop dahil mas sensitibo ang kanilang pandinig kumpara sa tao. Pwede po itong magdulot sa kanila ng long-term anxiety, which could lead to death in worst cases. They can hear sounds at long distances, even negative decibels. If meron silang underlying conditions, pwede pong mag-exacerbate yun, which could lead sa death ng ating mga pets. Pinapayuhan ng mga fur parent na kumonsulta sa veterinaryo ilang araw bago ang inaasahang selebrasyon at humingi ng anti-anxiety medication kung kinakailangan. Bigyan din natin sila ng earmuffs, magpatugtog po tayo ng gentle soothing music, or yung white noise na tinatawag. I also recommend pet owners na they take their pets for a long walk a few hours before the disturbing events para po bumaba yung kanilang reactivity and their anxiety levels. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita. Critical naman ang isang batang lalaki matapos mapana sa mukha sa Baliguan, Zamboanga del Norte. Base sa kwento ng ibang batang testigo, pikunan ang ugat ng insidente. Nagbabatuhan daw kasi ng putik ang mga bata hanggang sa mapikon ang isa at kumuha ng fishing rod na ginagamit sa pamamana ng isda. Inasinta nito ang biktima na tinamaan naman sa gilid ng mukha malapit sa tenga.
Agad dinala sa ospital ang biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at kung saan nakuha ang ginamit na pana. Nanindigan naman ang Land Transportation Office o LTO na reckless driving talaga ang violation ng anak ng transportation vlogger na si James Deakin. Nag-ugat ang issue ng reklamo ni Deakin ang ipinataw na violation sa anak na nahuling tumawid sa double solid line sa Skyway noong December 18. Giit niya, kalabisan daw ang reckless driving at baka magkaroon ng criminal record ang kanyang anak. Pero sabi ng LTO, hindi naman criminal offense. Ang reckless driving, hindi tulad ng reckless imprudence kung saan may nasirang ari-arian o ibang taong nasaktan. Base pa sa investigasyon ng LTO, hindi rehistrado ang sasakyang minaneho ng violator. Nagpadala na ng show cause order ang LTO sa dealer ng sasakyan at nagpadala na rin ng subpoena sa driver para pagpaliwanagin ito kung bakit hindi siya dapat patawan ng violation. Sen, kasi dapat double reckless yun kasi yung sasakyan mo walang papel Hindi po dapat tumatakbo sa kali yun. Yun po ay dapat nasa showroom o nasa factory. Nagtatapon ka ba ng pera? Nako, sa totoo lang ilang resibo nang tinapon mo ngayong buwan. Pero teka, dapat ba siyang itapon agad o hindi? Pag-usapan po natin to. Hi there, dear Singkitan, your kapambansang world coach. Pag-usapan po natin simpleng tanong. Kailangan ba itabi ang mga resibo? Mga kapatid, hindi po pare-pareho ang mga resibo. May tatlong klaseng resibo. Una yung tinatawag na daily expense receipt. Pagkain, groceries, pamasahe. Number 2, major purchases, appliance, gadgets, repairs. Pangatlo, yung financial, di ba, insurance, tuition fee, medical. Hindi pare-pareho ang treatment. Hindi dapat lahat itapon. Bakit? Yung mga daily expense, mas maganda tinatago nyo resibo. Bakit? Para matrack po ang inyong mga gastusin. Because you got to know where your money is going para malaman mo saan siya pumupunta. Yung mga major purchases naman, like for example, yung mga appliances, yung mga gadgets, nako, kailangan itabi nyo po yan, o i-xerox nyo po yan, o i-picture nyo yan for warranty. Just in case may service repairs or let's say may proof of purchase for insurance claim. Di ba? Kapag nasira ang TV mo after 11 months, kunyari meron kang warranty for 1 year. Resibo lang ang magliligtas po sa inyo. Pangatlo naman, yung tinatawag na mga tax-related transaction, tuition fee, loan payments, medical bills, baka kailangan mo for reimbursement sa yung HMO. Ito yung mga resibo na hindi dapat mawala, lalo na kung government-related transaction siya, para may legal proof ka. Tago mo yan. Ang resibo po maliit, no? Lalo na pag sa negosyante po, ay naku, napakahalaga niyan. Kasi ito naman mga resibo, pwede niya i-VAT in. 12% po yan. Halimbawa, pag gumastos ka ng 1,000 pesos, ang na-i-VAT doon nasa 120 pesos. Pag gumastos ka ng 100,000, ang i-VAT doon 12,000 pesos. Yung 12,000 pwede kunin ng negosyante yan at pwedeng i-VAT in po yan. Mawawala po ang kanyang pagbabayad ng tax. Di ba? Kaya maraming pong Pilipino ang hindi alam. Kaya natatapon ng resibo, walang proof of warranty, hindi na pwedeng magpalit, hindi na ma-refund, hindi ma-justify ang gastos kasi hindi alam saan pumupunta, walang record, di ba? Kaya nga, very important my friendship na kailangan itago po natin ang resibo at gamitin po natin ng tama. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Susunod, Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng usok. Daan-daang residente patuloy na inililikas mula sa 6-kilometer danger zone. Sa mga atrasado sa pagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth, good news. Sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, wave na muna yan. At ilang pumasa sa 2025 bar exams naging emosyonal. Ilan sa mga bar passer, mga artista. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Amin pong ipinapakita ang live na video mula sa Bulkang Mayon.
Mula pa po kahapon, tuloy-tuloy ang pagbuga nito ng pyroclastic density current sa Uson. Sa loob ng 24 oras, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 162 rockfall events, 50 pyroclastic density current sa Uson at isang volcanic earthquake sa Mayon Volcano. Patuloy rin ang supply ng magma sa ilalim ng bulkan na nagdudulot ng paglaki at pagiging hindi matatag ng lava dome. May naobserbahan ding crater glow sa tuktok ng bulkan na dulot ng superheated volcanic gas mula sa bagong magma. Para po sa iba pang detalye, makakasama natin si PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Catoto. Thanks for joining me today. Yes, ma'am. Magandang tanghali din po sa inyo. Opo, Catoto, ano po ba ang ibig sabihin ng patuloy na rockfall events at Uson? At syempre, para po sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng Mayon? Okay, so yung patuloy po na na-observe natin na rockfall events at saka yung Uson, indicators po yan na may active lava dome growth sa summit ng Mayon volcano. So ibig sabihin may bagong lava na dahan-dahang naiipon at habang lumalaki ito, nagiging unstable. Kaya may mga pagguho na manifested as yung nakita natin ngayon, rockfalls and PDCs or yung tinatawag ng ating mga kababayan sa Bicol na Uson. So yung Uson or pyroclastic density current ay napakadelikado po yan dahil ito ay mabilis at may halong mainit na abo, bato at gas. It can burn or incinerate everything on its path. Noong 1993 na sumabog yung Mayon, 77 po ang namatay dahil sa Uson or PDC. So, talagang delikado po itong Uson na to. Pero as we monitor po itong Mayon Volcano, sabi nyo nga po may constant supply of magma na nagdudulot ng paglaki ng lava sa dome. Ano po ba yung binabantayan po natin o yung palatandaan ng pagmomonitor po natin na maaaring magpataas po ng alert level? Currently po, no, just to be clear, alert level 3 po tayo ngayon. Yes, tama po kayo. Nasa alert level 3 ngayon. Binabantayan natin yung mga parameters tulad ng biglang pagtaas o di naman kaya ay biglang pagbaba ng sulfur dioxide. Kapag meron tayong sustained increase in mass flux, meaning may nakita tayong mas mahabang lava flows, meron tayong mas malalaki at frequent na Uson, at saka kapag may nakita tayong lava fountaining, kapag meron din tayong nakikitang pagdami ng volcanic earthquake. So far, for the past 72 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. At kapag meron tayong nakikita ng minor explosions, then we may raise it to alert level 4. Okay. But right now, hindi pa natin nakikita yan. Pero may possibility po na pagka magkaroon pa po, makakapagtala tayo ng iba pang volcanic eruption, ay possible po yun na makapag-raise po tayo ng alert level. Yes po, yes. But possible po, the possibility is always there. And we assess this on a day-to-day basis. Okay po. And of course, nakikita rin po namin sa mga balita, no, sa inyong mga statements, ano, na meron po kayo na obserbahang crater glow sa summit. Para rin po, no, para sa ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin nito? At dapat po ba kaming mabahala, especially para po dun sa mga komunidad sa paligid po ng bulkan? So yung crater glow or yung tinatawag natin na banaag, na-produce yan by superheated volcanic gas at mainit na magma. So kapag nakita natin ito, ibig sabihin mababaw na yung magma at very much active ang lava extrusion. Pero hindi naman nangangahulugan ito na agarang pagsabog. Isa lamang ito sa mga parameters or senyales na patuloy naming binabantayan 24/7. Pero nung last time po, nung 2023, if I'm not mistaken, last time po na nagkaroon po ang aktibidad ng Mayon Volcano, pagsabog, nagkaroon po ba muna siya ng crater glow sa summit? Yes po, meron din pong crater glow bago ito bago lumabas yung lava. Okay, sa ngayon po, malinaw po niyong sinabi na wala pa nga pong lava flow at ano po ba yung pagkakaiba ng nakikitang incandescent hot rock falls kumpara po sa aktual na lava flow? Okay, so yung incandescent hot rock falls ay pagguho po ito ng mainit at bagong labas na lava mula po sa lava dome. Dahil po sa gravity, katulad ng nabanggit ko kanina, lumalaki yung lava dome natin and then naging unstable, gumuguho po yan, naging rockfall or di kay Uson. So sa gabi, yung rockfall would appear as incandescent or parang siyang nagbabaga kasi masyado itong mainit. Yung lava flow naman ay tuloy-tuloy na pag-agos ng lava sa dalisdis ng bulkan.
So karaniwan ito ay may malinaw na umuusad na harapan. Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na flow front. At madalas dumadaan ito sa channelized path. So sa ngayon, wala pa tayong na-observe na lava flow. At ang nakikita lamang natin ay yung mga pagguho coming from the lava dome manifested as rock falls at saka yung ozone. Okay, and of course, we would also like to know yung mga paalala po ninyo sa mga residente, of course, sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at mga posibleng hazard tulad po ng Uson, Rockfall at Lahar. Okay, so mahigpit nating pinalalahanan ang publiko na walang dapat manatili or pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Iwasan din ang mga ilog at galis, lalo na kapag umulan dahil posible po yung lahar. Ang pinakamahalaga po ay sundin ang advisories coming from our office at saka sa kanilang mga LGUs. And may posibilidad po ba, base po dun sa pagmomonitor po ninyo sa Mayon Volcanoes activities, na maaaring lumawak po yung maapektuhan nito na mga karatig lalawigan din? If we raise the alert level from alert level 3 to alert level 4, then we may extend the danger zone beyond the current 6-kilometer. 6-kilometer. But historically, ito po ba ay talagang, kumbaga ngayon po ba every 3 years na po na maaring pumutok ang Mayon Volcano as compared to before na medyo matagal po yung pagitan? Well, nakikita natin less than 3 years, 2023, and then ngayon January 2026. Pero hindi naman ibig sabihin na this will become the norm. Titingnan natin the next few years kung ito na nga ba talaga. But in between may mga instances din naman na matagal yung pagitan in between eruptions. And tama din po ba na isipin na kapag ka po medyo mabilis lang po yung pagitan ng pagputok nung mga nakaraang taon sa ngayon ay hindi po ganun kalakas yung maaaring mangyari, no? Sa pagputok po ng Mayon Volcano as compared to before na medyo naiipon sila kaya lumalakas po pag pumuputok. Tama po ba yun? Yes, tama po kayo. Kapag medyo matagal-tagal yung interval, medyo explosive yung eruption. And of course, we would like to know, may kaugnayan po ba ang patuloy na aktibidad ng Mayon sa iba pa mga aktibong bulkan, gaya po ng Canlaon, o hiwalay po yung mga sistema nito? Wala po silang connection. Hiwa-hiwalay po yung mga magma systems ng ating mga bulkan. That's right. Ang activity ng Mayon ay localized lamang sa sarili nitong magma chamber. At hindi po ito connected sa Canlaon o iba pang mga bulkan. Did we notice anything unusual naman po this time around sa mga activities na ginagawa ng Mayon Volcano? O yan lang po talaga mga normal na ginagawa po niya bago pa po kung sakasakaling posibilidad na sumabog? Ito yung nakikita natin, again, the same pattern that we've seen in 2023. Nagkaroon muna ng lava dome growth and then biglang nagkaroon ng rockfall events and then PDC. So sana this will follow the 2023 template. Ang downside lang is this would probably take longer. Katulad ng 2023, it took 6 months bago humupa yung activity ng Mayon Volcano. Oo nga, medyo naalala ko nga po yung mahaba-haba po yun. Kaugnay naman po ng magnitude 6.4 na lindol sa Davao Oriental kahapon po, no? Ano po yung huling assessment ng PHIVOLCS dito? So yung magnitude 6.4 kahapon ay nangyari, it's tectonic in origin, and ang generator po nito ay ang Philippine Trench. Wala po itong, again, may mga nagtanong din sa akin if ito ba may kaugnayan sa activity ng mga bulkan natin ngayon. So wala po silang kaugnayan. Ang pinakamataas na intensity na inatala natin kahapon ay intensity 5 sa may Manay, Davao Oriental at Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon po, before I let you go, Director, ano pa po yung mga volcano po na binabantayan po ngayon closely ng PHIVOLCS? Baka po sakaling may mga magiging activities in the future. Meron tayong 4 na bulkan na may alert levels. Yung Taal Volcano is on alert level 1, and for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na initala. Yung nabanggit na natin, yung Mayon Volcano nasa alert level 3. Yung Canlaon Volcano naman is on alert level 2. And kahapon meron tayong naitalang as emission activity. Actually, 2. Yung isa, masyadong matagal, galing from bandang alas 3 natapos mga alas 10 na ng gabi. And
yung pero sakop pa rin ito sa kanyang alert level 2 status, and then we have Bulusan Volcano which is on alert level 1. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko po, napaka-busy nyo na po ngayong mga araw na ito. At maraming salamat po, FIVOX Director Teresito Catoto Bacolcol. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Bawat deboto may kanya-kanyang panata, pero ang bawat isa pare-parehong may malalim na debosyon sa Jesus Nazareno, bagay na pinaka-importante para sa simbahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Taon-taon, milyong-milyong deboto ang nakikiisa sa traslasyon. Bawat deboto may kanya-kanyang dasal. At bagaman iba-iba ang panata, pare-pareho namang may malalim na debosyon sa Jesus Nazareno. Gaya na lamang ni Erica na hindi lang basta panata sa puon ang bitbit tuwing traslasyon. May daladala rin kasi siyang pagkain para sa kapwa niya deboto ng Jesus Nazareno. Yung January 9, nagbibigay po ako ng tubig, bigas, saka tinapay para sa mga deboto. Kwento ni Erica, panata ito ng kanyang ina na kanyang itinuloy 10 taon na ang nakakalipas. At mas nagbukas palad pa raw siya ng lahat tayo na apektuhan ng pandemya noong 2020. Sa panahong daw kasing ito, mas tumibay ang kanyang pananampalataya sa itaas. Nung namatay po ang mother ko dahil sa COVID, 4 years na po ang nakalipas, ako na po nagpilin. Tulad ni Erica, nagsimula sa kanyang paggabata ang debosyon at panata ni Gab sa Jesus Nazareno. At magmula noong grade 6 siya, taon-taon na siyang sumasama sa traslasyon. Nag-start yung pagiging hiyos ko sa Nazareno. 12 years old ako, grade 6. Nagpupunta na ako mag-isa, sumasama ako sa traslasyon. Ang panatang debosyon ko sa Nazareno, tumulo sa traslasyon, pamahagi yung mga magagandang balita na nakukuha ko sa kanya. Mag-uunat ng lubid, pamimingga, sasalya. Sa programang Sa Totoo Lang, sinabi ni Quiapo Church Parochial Vicar Father Robert Arellano na nagiging makabuluhan ang traslasyon depende sa tindi ng pananampalataya ng mga deboto. Kahit gaano kadami kang humalik, humawak o humipo, ang layo naman ng iyong pananiwala at pananampalataya, hindi rin to magiging makabuluhan. At the end of the day, nasa puso pa rin ng isang mananampalataya eh. Kahit na nasa malayo kang lugar, kung buo yung iyong pananampalataya, kahit nasa pinakasulok na probinsya ka, naaabot ka ng pagpapala ng Diyos. Mensahe rin ni Father Arellano sa mga dadalo sa prosesyon bukas, intindihin ang kapakanan ng mga makakasamang kapwa deboto. Kung sakaling may mga kadeboto tayo na may nakakaranas na ng mga sintomas, ng pag-ubo, mga sipon, bukas naman ang ating social media platforms. Lalong-lalo na sa mga kadeboto na nagdadalang tao, may mga batang kasama. Pinakikiusapan namin at this time, no, maaari tayong tumutok sa inyong sari-sariling bahay sa pamamagitan ng TV, media, ng mga online platforms. Nakadepende rin daw sa mga deboto ang magiging haba ng prosesyon. Bonus na lang daw kung mas mabilis itong matatapos. Hindi kami nag-e-expect ng any oras po. Bakit? Kasi depende yan sa pagtutulungan ng deboto. No? Ang mahalaga sa amin, maging ligtas ang bawat isa. Kahit napakahaba pa ng paggalaw ng prosesyon natin, pero kung ang lahat naman ay ligtas, bonus na lang yung magiging mabilis. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang muka ng balita. Sa iba pang balita, inihain na sa Korte Suprema ang petisyon para ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang unprogrammed funds sa 2026 national budget. Petition for certiorari and prohibition ang inihain ni namamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Giit nila, kahit binito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 90.5 billion pesos na unprogrammed funds, may natira pa rin anilang 150.9 billion pesos. Ayon sa kanila, nagkaroon ng grave abuse of discretion ang ehekutibo dahil hindi naman kasama sa tungkulin nito na galawin at desisyonan kung magkano ang ilalaang pondo. Delikado raw ang unprogrammed funds dahil hindi alam kung saan kukunin ang source para
mapondohan ito. Kaya hiniling din nila sa SC na maglabas ng temporary restraining order para ipatigil ang implementasyon nito. Naghain naman ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa government contractor na may-ari ng Wawaw Builders. Natuklasan ng BIR na may 48.39 milyong pisong buwis na hindi binayaran si Mark Alan Arevalo sa isang Ghost of Flood Control Project sa Malolos, Bulacan. Hindi rin daw nagdeklara ng tamang impormasyon si Arevalo sa filing ng kanyang income tax at VAT returns para sa una at ikalawang quarter ng 2024. Nasa 77.20 million pesos ang halaga ng proyekto na nakuha ng Wawaw Builders. Pero natuklasan ng Commission on Audit at BIR na hindi naman pala ginawa ang proyekto kahit na nakareport na kumpleto at tapos na ito. Good news naman sa mga atrasado ang kontribusyon sa PhilHealth. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth na i-waive ang interes para sa mga hindi nabayarang premium. Ayon sa Pangulo, 1 taon ang ibibigay na palugit para makabayad ang mga miyembro sa naipon nilang kontribusyon mula July 2013 hanggang December 2024. Aminado raw ang gobyerno na malaking bigat din sa mga miyembro ang 3% buwan ng PhilHealth contribution. Samantala, pinangunahan ni PBBM ang inaugurasyon ng Kamalanyugan Bridge sa Alcala, Cagayan. Pagdudugtungin nito ang mga bayan ng Kamalanyugan at Apari na inaasahang makatutulong sa 6,000 motorista kada araw. Imbes na 1 oras, paikliin din ito sa 20 minutos ang biyahe mula Apari at Balesteros. Halos kalahati ang pumasa sa lahat ng mga kumuha ng bar exams noong September 2025. Ang top-notcher nagmula sa University of the Philippines at kasama rin sa mga bar passers ang ilang artista. Magbabalita si Camille Samonte. Napaiyak at napaluhod sa tuwa si Abraham nang makita ang pangalan sa listahan ng mga pumasa sa 2025 bar examinations. Unang take niya ito ng bar, kaya di niya akalaing papasa agad matapos siyang tumagal sa law school ng 9 na taon. Sobrang hirap po. Doon ko nakilala yung girlfriend ko. Nagkaanak na ako. Tapos ngayon, nakagraduate na rin sa wakas. Malaki na yung anak ko. Tapos nakapasa po ako ng bar exam. Ang top 20 na si Ronald Gonzalez mula University of the East may plano na agad. Sobrang saya ko po, hindi ko po talaga in-expect na makakapasok. Ang talaga nakaplano na po yung siguro yung magiging journey ko sa public service po talaga. Marami po kasi tayong nakikitang mga injustices ngayon na pagkakaitan ng privilege, tamang hustisya. Kaya sa PAW po, bilang PAW lawyer, nais ko pong kahit paano makatulong sa mga underprivileged, sa mga mahihirap. Public service din ang planong pasukin ng top 7 na si Johan Rafael Gatang mula University of Santo Tomas. Dinadasal ko lang po all throughout yung bar journey ko po, pati yung pag-antay po ng results is pumasa lang po talaga. And nung binanggit po ni Justice Ami kanina yung pangalan ko, and hanggang ngayon di pa rin po makapaniwala. Ang cast ng upcoming The Kingdom series sa si Nico Antonio, bar passer din. Interesado raw siya sa labor law at intellectual property. Ma-advise ko yung mga kapwa ko artista, mga kapwa ko crew na ops, ito yung limit natin, ito yung oras natin, hanggang may karapatan tayo magganito, may karapatan tayo magganon. So, pwede ko silang i-advise na ito yung pwede nyo i-voice out kasi karapatan nyo to, nasa batas to. Pasado rin ang dating aktor na naging cast noon ng Misibis Bay sa TV5 na si Luke G. Kane. Plano niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa sektor ng agrikultura. So now it's my turn to give back. So hopefully I'll be able to serve our farmers and fisher folk. Sa 11,425 na nag-exam, 5,594 ang pumasa. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay 2025 Bar Chairperson Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi nila binago ang passing grade sa exam na 75%. I set specific, uniform and strict guidelines in grading the answers.
as disclosed in Bar Bulletin number 4. Every answer was scored depending on accuracy, clarity, conciseness, logic, and grammar. Ang top 1 ngayong taon, si Jen Roniel Sanchez mula University of the Philippines na nakakuha ng 92.70%. Sa mga hindi naman nakapasa, ito ang mensahe ni Justice Lazaro Javier. For my bar babies who did not make it, you may grieve, you may cry out, even loud, but tomorrow you have to pick up the pieces and start anew. Never believe that you're a failure. Failure is just temporary. It's just a temporary setback. It will never define us. It will never be the final definition of us as persons who are destined to be. Sa February 6, nakatakdang manumpa ang mga bagong abogado sa Philippine Arena. Kapatid para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Susunod, sequel ng Metro Manila Film Fest hit na The Kingdom. Sinisimulan na ang planuhin. Silipin natin yan live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dako na tayo sa sports. Pasok na sa quarterfinals ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand ang Pinay tennis star na si Alex Eala. Hindi masyado nahirapan si Alex sa round of 16 dahil dinomina na maaga ang kalabang Croatian at world number 82 na si Petra Marchenko. Maagang tinapos ni Alex ang first set 6-0 bago tuluyang ilaglag si Petra sa second set sa score na 6-2. Lalaban din dapat sa quarterfinals ng women's double si Alex kasama ang American partner na si Eva Jovic pero naurong ito bukas. Makakalaban nila ang mga pambato ng Czech Republic at Mexico. Painit ang semifinals ng PBA Philippine Cup. Ang Beermen at Gin Kings tabla na habang ang TNT 2-0 na kontra Meralco. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Tabla na sa 1-1 ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra Gin Kings matapos ang kanilang PBA Philippine Cup Semifinals Game 2 tapatan sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Winakasan ng San Miguel ang 8-game win streak ng Gin Kings simula pa elimination round, 93-84. Lamang pa nga ang Gin Kings sa unang half pero hindi na nagawang makabawi at humabol ng Ginebra simula ng third quarter. At bagaman no-show sa Game 1 ang semi si Jeron Teng, bumawi naman siya para sa Beermen last night with 13 points, 5 rebounds at 3 assists. Thumbs up din para kay San Miguel head coach Leo Austria ang impressive late game performance ni Teng. Guilty ako ng first game, di ko na siya sinagamit, and then after that game, kinabukas sa practice, I told him, be ready, and I have to appreciate him because he's really a professional, no question, no complaint. Solid pa rin ang firepower ng TNT matapos nilang talunin ng Meralco 109-92. First quarter pa lang kasi, kinuha na ng TNT ang lamang. Hindi na nakahabol ang Meralco hanggang ika-4. Mainit sina Calvin Aftana at Jordan Heading na nag-ambag ng 26 at 24 points. At the very top of our board today was just the word better. We wanted to be better than the first half of the last game. We wanted to be better than the entire game of the last game. And that's simply our thinking and our mentality coming into this ball game. Dahil dyan, may 2-0 lead na ang tropang 5G sa semifinals. Bukas, muling maghaharap ang 4 na koponan para sa Game 3. Meralco kontra TNT 5:15 p.m. Nasusundan ang paghaharap ng Ginebra at San Miguel 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po hatid ang muka ng balita. Nawalan na nga ng tubig na may meligro pa ngayong dumoble ang bayarin ng mga residente ng Barangay Tumana sa Marikina. Ang naging punot dulo, milyong-milyong pisong utang ng barangay sa water concessionaire. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque.
60 pesos per cubic feet. Ganyan daw kamahal ang magiging bill ng mga residente ng Barangay Tumana sa Marikina dahil sa problema sa kanilang water supplier. Habang busy ang lahat sa mga selebrasyon noong Pasko, ang Barangay Tumana sa Marikina naputulan ng koneksyon ng tubig. Kaya mga residente, tulad ni Aileen, dumidiskarte para makatipid sa tubig. Sobra ng pagtitipid, hindi na maglalaba. Sa bagay, puso, nasanay naman din kami sa puso. Kumalat pa na posibleng umabot sa 60 pesos per cubic feet ang kanilang water bill. Ang kasalukuyan nila, 30 pesos per cubic feet, doble agad. Kaya talagang hindi na mapakali ang mga taga-barangay Tumana. 60, parang, Diyos ko, nagdoble sila. Okay lang sana kung mga 40, mga ganon, kaya pa, parang napakabigat. Ang siste, meron daw pala kasi silang utang na 37 million pesos sa supplier nila ng Manila Water. Ang sinisisi dito ng barangay, yung mga nagnanakaw ng tubig. Sa ngayon, inako na ng Marikina City Government ang kalahati ng utang ng Barangay Tumana. May nahanap na rin daw na bagong magsusupply ng tubig. Pero dadaan pa sa City Council ang proseso. It's either LGU or GBI. So yung GBI po, for the meantime, dahil everyday lumalobo po yung utang namin, kailangan na po namin ng agarang solusyon. Umaasa mga residente ng Barangay Tumana na huwag na sanang matuloy ang pagtaas ng singil sa tubig dahil malaki raw ang may tutulong ito sa kanilang araw-araw na budget. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Samantala, multi-purpose ang isang basketball court sa Quezon City. Hindi lang ito pang sports, may detention basin din ito na pangontra sa baha. Nagbabalik si Mobile Journal Ivan Taringki. Basketball court na pang flood control din. Yan ang tinayo dito sa Palmera Homes Phase 3, Barangay Santa Monica sa Quezon City. Sa unang tingin, aakalain karaniwang basketball court. Pero hindi alam ng marami, bahagi pala ito ng Flood Control Master Plan ng Quezon City. Nakatago sa ilalim ng court ang isang rain storage facility na may kapasidad na 1,700 cubic feet, halos katumbas ng kalahating Olympic-sized swimming pool. Layunin ng pasilidad na pigilan ng pagbaha sa Palmera Homes Phase 3 na malapit sa Tulyahan River at direktang naapektuhan kapag umaapaw ang ilog. Yung detention basin addresses also the possibility of backflow. Instead of overflowing or overspilling of river doon directly sa residents, dyan muna pupunta. Ayon sa ilang residente, isang oras lang ng malakas na ulan, umaabot tuhod agad ang baha sa kanilang komunidad. Kasi marami na pong nagdaan nitong taon na to na wala naman po kaming may tumaas ng konti tapos baba din po kaagad. Dahil sa bagong tayong rain storage facility, umaasa ngayon ang mga residente na mababawasan na ang pagbahang matagal nang nagdudulot ng hirap sa kanila. Umaasa po na hindi na po namin ma-experience yung baha, na walang pangamba kapag malakas ang ulan, may bagyo. Ngayong kumpleto na basketball court na nagsisilbing rain storage facility, umaasa ang mga residenteng nakapaligid dito na matatapos rin ang taon-taong problema nila sa pagbaha habang may ligtas na espasyo rin para sa sports sa kanilang komunidad. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Yes. Dahil babalikan natin ang mundo ng pinaka-awarded at pinakamatagumpay na LNSSN Season 2024 ang The Kingdom. Dahil mga kapatid, magiging isa na to sa biggest series ng 2026. Grabe, nandito nga tayo, sa institute at sa aking likuran, mga kapatid, eto na nga yung mga costume na ginamit noon sa pelikula. Hindi lang yan, ito pa. Diba? Ang walk down memory lane talaga ito. Kung tayo, kasi pa mga halagang mga nangyari sa The Kingdom at sa mundo. Dahil papasukin natin muli ito, today mangyayari po ang story ng mga people. Kapag nung ako, ang red carpet para rito, ako ito ang bring natin video. Diba? Hindi na pala. Isa sa mga cast member ng The Kingdom, nakalive tayo ngayon. Dito, congratulations, attorney. Yes. Thank you.
Thank you. Ayan, so ano pakiramdam mo, di ba? You start the year off with a bang, not just na pumasa ka sa bar kahapon, but also, isa sa pinakamalalaking serye ng taon. I know, I feel so blessed. Thank you, Lord. Siyempre, salamat sa APP and of course, Direk Mike Figuera for, again, getting me to play the part of Tarek. Oh my gosh! At anong pinaka-aabangan ng mga kapatid natin, syempre, no? Pagka nakita nila yung version ng The Kingdom for television, not just for television, malay nyo, di ba? It's gonna be a big project, di ba? Mamamangha kayo kasi mas gagandahan pa po ng APP at Media Quest ang The Kingdom for TV series. Yan. But of course, attorney ka, kung sabi pa kita mamaya, congratulations. Syempre talaga habang nasa red carpet, naki-interview na tayo, di ba? Kasi dito po, talaga napakalaki po na setup, no? Dadaling ko lang kayo dito. Ayan, ito na po, nakalatag na syempre itong lahat ng kailangan para sa story conference mamaya, starring Piolo Pascual, Derek Ramsey, at syempre ng APP at Media Quest. At syempre, mga kapatid, mga lalo ito maraming yun, ang pangit of course, is summer, this year, but yan, pwede malalaman na natin kung sino ba yung mga new characters at old characters na magbandalag. But ang kaya na, super syempre, si Christine Reyes, mapapanood dito, Raisa Sinong is joining the series at napakarami pa po iba at pabayaran niyo po yan as it happens. Target to start the story conference right here is 1 p.m. mga kapatid. But anyway, pag-usapan naman natin iba pa mga showbiz balita kahapon ha. Marami nag-request ng rap gel update dahil next week ipapalabas na po ang kanilang isang ang A Werewolf Boy. Siyempre nakakita natin sila. Narito pong report. Marami tayong supporters na All eyes on Rap Gel! Mula sa kanilang pamatay na MMFF performance, dinudumog na fan meets, at sunod-sunod na magazine covers and guestings. Handa na nga for their first ever movie, sina Robin Angeles at Angela Muji. Nitong linggo lang, talk of the internet ang teaser 2 drop ng A Werewolf Boy, lalo na sa table scene ni Angela at Robin. Wait, sinabi kong go eat, kakainin mo. Go. Hango ang pelikula sa 2012 Korean hit of the same title starring Song Joong-gi. Tinay ko po yung best ko na wag naman po gayahin yung original to a T kasi magkaiba naman po yung adaptation sa direct na copy. Tapos yun po yung challenging part for me. Sabi ko hindi ko po papanoorin kasi wala naman po akong linya dito, so gagawa po ako ng sariling version ko ng Werewolf. Tsaka Song Joong-ki na po yun eh. Hindi ko naman po kayang gayahin yung kanya. Tsaka pag ginaya ko po yun, parang hindi maganda yung kakalabasan kasi siya yun eh. Ang galing niya eh. So gumawa po ako ng sarili kong version. Parang araw in character talaga si Rabbit. Nag-ala werewolf siya at halos maimpacho. Magawa lang ang eksena. Nakakasuka na. Kasi sobrang dami po. Nilulunok ko talaga kasi nangihinayang ako sa pagkain. Yung rice? Opo, lahat po ng kinakain ko doon nilulunok ko talaga. Pati yung pati po yung kamote. Ayoko po, ugali ko po kasi yun simula nung bata ako, yung lola ko. Pag nagtitira ako, nagagalit siya sa akin pag nagtitira ako ng pagkain. So parang hanggang sa tumanda na ako, nakaugalian ko na yun na dapat lahat ng pagkain sa mesa ubos. Kasabay ng pagsikat ng Rap Gel, hindi naman sila ligtas sa mga negatibong comment online, maging ng intriga. Pero sa kabila nito, may mensahe ang Rap Gel. I want people to know that behind these cell phones are actual people with real feelings. So we should be mindful of our words kasi hindi natin alam na tumatatak yan and it can also cause mental health problems. Puti kang tao. Mapapanood na ang A Werewolf Boy sa mga sinihan sa bansa this January 14. Tapos po namin ito, guys. I'll update you. Back to you guys muna dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali sa ngalan ni Cheryl Cosim. Ako po, si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.